Sa likod ng matataas nitong pader at malalamig na mga rehas ay naninirahan ng mga taong tila itinaboy na ng lipunan. Mga taong nagdurusa sa kasalanang ginawa. Mapagbabago kaya sila ng sistemang wari kasing luma ng lugar na kanilang kinasadlakan? Sa aming pagbisita doon, kasama ang Operation Blessing, nakilala namin ang 3 presong nakapagpabago sa aming pagtingin sa mga tinaguriang salot ng lipunan. Si Mang Carding ay isa sa mga nakilala namin. Dating naglalako ng sweepstakes, nagsumikap na may itaguyod ang 2 anak kahit nakapako sa kanyang wheelchair. Ngunit siya ay nabigo dahil na rin sa isang di inaasahang pangyayari. Kita ko po maraming tao, yung kapatid ko, binubugbog nila. Mamaya bumagsak na yung kapatid ko. Umuwi na ako sa bahay. Kinuha ko yung baril. Nagbabaril ko sila. Nahatulan si Mang Carding ng pagkabilanggo sa Manila City Jail at resulta nito ay ang pagkawalay niya sa kanyang mga pinakamamahal na anak. Dagdag pasakit pa rito ay ang kanyang wheelchair na lumang-luma na at mahirap nang gamitin. Nasira ito, karga-kargay na ako, yun ang iniisip. Si Minerva Bueno, sa unang tingin, wala sa itsura niya na dati siyang nagtutulak ng droga. Binandiskarte, kailangan. Kaya pinasok ko rin yun. Lubos na pinagsisisihan ni Minerva ang kanyang ginawa. Sa ngayon, sa Diyos na lang siya humuhugot ng kalakasan at aliw sa likod ng mga rehas. Hirapan po ko sa sa hindi paglalo ng sarili kong pamilya. Malungkot po. Kasi nakagamot sila. Ganon. Hindi man nagunan sa kanila na nalaya ako. Isang kilalang gang ang pinamumunuan ni Ronaldo. Mga pulis umano ang katulong niya sa kanyang mga lakad. Ngunit nang magkagulo-gulo at tila magkakabukuhan, isa-isang pinatay umano ng mga pulis ang kanyang mga kaibigan. Pinagiganti ko lang yung mga tao ko na pinatay ng mga pinatay ko. Hindi takot kundi habag ang nadama namin para kay Ronaldo. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang kagustuhan magbago, ang kagustuhan magkaroon ng katahimikan sa kanyang puso. Na-realize ko na kahit na nagkasala sila, sana hindi ko nilagay sa mga kamay ko yung batas. Para na rin akong katulad ng mga napatay ko. Ganon din siguro yung nagpis na dinaramdam ng mga pamilya ko. Hindi lang pala mga patapon na buhay ang naroroon sa bilangguan. Mga tao rin sila na umaasang pagdating ng panahon ay magkakaroon ng bagong buhay, na balang araw ay makapagsisimula silang mamuhay ng mapayapa. Ang kalagayan ng mga preso ay lubhang kaawa-awa dahil sa walang kamag-anak na dumadalaw. Ultimo pangunahing pangangailangan nila ay wala, ni walang malinis na tubig na maiinom at gamot para sa may sakit. Bakas na bakas sa kanilang mukha ang kasiyahan at laking tuwa nang maipagkaloob ang mga bagay na kanilang kailangan. Sa tulong ng Operation Blessing ay napalitan ang lumang wheelchair ni Mang Carding at napawi ang kanyang kalungkutan. Salamat po. Nabigyan ako ng wheelchair. Malapit na umasira ito. Ano na akong gagamitin. Si Minerva ay nabigyan din ng kanyang mga kailangan, pati na gamot. Ngunit para sa kanya, ang mahalaga ay ang malamang may mga taong nagmamalasakit sa kanya. Salamat kami sa kanila dahil dinadalaw po nila kami rito, naalala po nila kami, ganon. Kahit pa paano ay mayroon silang oras para sa amin, may Operation Blessing yun. Para naman kay Ronaldo, nagkaroon siya ng panibagong pag-asa na may magandang bukas din siyang hinaharap. Yung mga taong yung walang pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa dahil sa mga paliwanag nila, inaano nila yung mga aral ng Diyos. Papasalamat kami sa kanila dahil malaki na tutulong nila sa amin. Gusto ko na rin mag-serve kay Lord. Gusto ko na rin umayos yung buhay ko. Kasi alam ko itong pangalawang buhay ko na to eh. Siguro meron siya nakalaang plano pa para sa akin. Magandang plano pa siya para sa akin.